Buksan natin ang mga Biblia natin sa Philippians 4:19. Isang popular verse at marahil may ilan sa atin ay memorize yung verse na yan. At hiling kong tumayo tayong lahat bilang paggalang sa pagbabasa ng Word. At matapos mabasa ay manatili sa pagkatayo para ating hihilingin sa Panginoon ng wisdom at blessing. Pero bago yun, ay sabihin muna natin sa ating mga kasama, katabi, harap, likod, gilid, pagpapalain ka ng Panginoon. Yes. Amen. Okay. Basahin na po natin. Philippians 4:19 sa New Living Translation. Handa po. Basa. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Salamat, salamat Panginoon sa napakagandang pangako mong ito na kung saan ay talagang naghanda ka ng pagpapala sa iyong mga anak. Yan ay pinagkaloob mo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo galing sa iyong mayamang pagmamahal, biyaya at favor upang ang lahat ng ito'y maranasan ng iyong mga anak. Ganyang kakabuti sa amin at dahil diyan sasamba kaming patuloy at makikinig sa iyong salita. Handa mo na po kami, ikaw ang manguna o banal na Espiritu. Kasi kung wala ka ay wala kaming magagawa, kulang ang aming pangunawa. Bagamat ako yung may obligasyon na ipangaral, pero ikaw yung aming maging main speaker. Ikaw yung aming marinig, ikaw yung aming maranasan. So Lord, speak. Kami ay makikinig at magpapailalim sa power at authority ng iyong word. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Ang topic po natin ngayong umaga ay may pamagat pong Trusting God's Provision Amidst Economic Difficulties. Ang pagtitiwala sa Panginoon Diyos, napakahalaga na siyang ating provider sa kabila ng kahirapan ng buhay. Bagamat kinikilala ng World Bank at na-classify ang Pilipinas, wika, ay tayo nasa upper middle income country. Nabalitaan niyo ba yan? July 1 yata nung sabihin niyan, no? Na umangat ang estado ng income ng mga Pilipino at tayo nasa middle income country. Pwede ba palakpakan natin si Lord yan? Di ba? However, according sa financial analyst, ay hindi daw nangangahulugan na magaang na ang ating buhay. In fact, nananatiling mataas ang presyo ng gasolina. Of course, ay karugtong ang pagtaas at tumataas pa ng mga presyo ng bilihin. Sabi nga, hindi pa wika nagiging maganda ang inflation ng ating bansa. Worse, pati electric bill nakisabay pa sa pagtaas ng binabayaran. No wonder, lagana pa rin ang poverty sa ating paligid. Tayong mga mananampalataya, bagamat nananalangin ng may pananampalataya, still, nakakaranas din tayo ng kahirapan. Agree? Ang dami nag-amen. Marami sa atin ang naghihigpit na ng sinturon sa mga gastusin. At alam nyo ba, kahit mga churches, ay alam nyo ba na nagko-cost cut din ng expenses? Ito lang, mga nagdaang araw sa aming dinaluhang church conference,
ay napun ako, meron din silang pagtitipid ng ginawa. Yearly po kaming dumadalo dyan, talagang bongga. Mga production nila at mga libreng pagkain, makikita nyo talagang ginastusan ng gusto ang kanilang conference. Pero nung Friday na dumalo kami, ay obvious no, na mapupunan yung bukod sa kita mo na talagang nagtipid sa production, ay talagang nanawagan pa sila. Na hindi naman nila ginawa sa mga previous seminar. Nanawagan talaga sa panahon ng offering time, ay nagsalita yung isang leader nila doon at talagang binanggit na kailangan ng tulong ng offering na hindi naman nila ginagawa. May offering din sa mga previous, pero yung manawagan ka pa at sabihin mong dahilan ng offering, special offering, ay talagang kita mong pati mga gawain ng Panginoon affected ng kahirapan ng buhay. Kayo din ba ay nakakaranas ng hirap ng buhay ngayon? Allow me na i-share sa inyo yung mensahe ng Panginoon. Ulitin ko yung paksa. Trusting God's provision amidst economic difficulties. Alam niyo, sa pagtitiwala sa Panginoon na Siya ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan, ay meron po tayong dapat na huwag makalimutan. Okay? Ano-ano ang mga ito? Mabilis lang po ito, pero ang ganda. Promise, mabe-bless po tayo. Sulat niya number 1. Ano yung di natin dapat makalimutan para ang pagtitiwala sa Panginoon Diyos na Siyang provider ay tumibay at talagang maranasan nating lubos. Number 1, huwag kalimutan na ang Diyos ay mabuti palagi. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay mabuti palagi. Alam niyo, madalas dito sa pulpit, sinisigaw ng worship leader o ng mga pastor at sasabihin, God is good! Of course, yan ay isasagot niyo all the time. At pag sinabi naman ng leader dito, all the time, yun ang sinasagot natin. Ang tanong, kasi common na natin ginagawa. Ang tanong, is God really good all the time sa ating buhay? I mean, what about sa panahong in pain? Meron kang pain. Is God good when you're in pain? Nasasabi mong God is good kahit ako'y in pain. What about in times na meron kang conflict na nararanasan? Is God good when you're in conflict? Nasasabi mo pa rin ba yon? Ang Diyos ay mabuti. What about the times when you're depressed? O kaya stressed out ka? O kaya worried ka? O kaya under attack ka? Is God really good all the time? Medyo naiiba na, no? Pagka okay ang condition, talagang dali, sarap sabihin, God is good all the time. Paano kung hindi na? Yun bang kahit walang sagot sa panalangin? Yun bang kahit ubos na ang pera, wala ka ng pambayad sa mga bills? Sunod-sunod may nagkasakit, sinabayan pa ng nawala ng trabaho. Masasabi mo pa rin bang God is good all the time? How do I know that God is good kahit ba hindi mo nararamdaman? Paano ko malaman yan, Pastor, na talaga mabuti si Lord? Yung bang walang-wala ka na, in trouble, pero maramdaman mo pa rin God is good? Ito, panghawakan natin ito. Kung wala pa itong guhit sa inyong Biblia, guhitan po ninyo. Kung mamemorya nyo yan, markahan nyo na para pag naguguluhan, nagkakaroon ng kagipitan, kahirapan, ay talagang masasabi nyong God is good
Alam niyo kung ano? Ito po, Psalm 100 verse 5. Ang ganda sa Living Bible. For the Lord, ulitin natin, for the Lord is always good. Sabihin mo yun sa iyong katabi, si Lord always good. Yun eh. He is always loving and kind, and His faithfulness goes on and on to each succeeding generation. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Wow, 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 wow. See that, no? Always God is good. Good or bad, God is good. Yan ang tinatawag na God is good all the time. Okay? Yung hindi mo mapaliwanag nangyayari, pero kaya mo pa rin sabihin, ang Diyos ay mabuti. Bakit mahalaga na mag-focus tayo sa goodness ng ating Panginoon? Kasi sa oras na nakakalimutan po natin yan, simula na yan ng all kinds of stress sa buhay. It causes all kinds of problem pagka nawawala na sa puso't isip na ang Diyos ay mabuti. Yung bang nasasapawan tayo ng laki ng problema, hindi mo na masabing God is good. Yun, napapasok tayo ng doubt, ng worry. No? So napakahalaga, focus tayo sa God is good. Sabihin mo sa iyong katabi, focus tayo na ang Diyos ay mabuti. Iyan. Kasi pag hindi, it brings all kinds of difficulties, problems. Worse, yan ang dahilan ng paghina ng ating pananampalataya. Ang laki palang bagay yung palaging nasa puso't isip mo na mabuti ang Diyos. Na kahit anong nangyayari sa iyo, bukang bibig mo, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Kasi pag nabubura yun, naku, humihina ang ating buhay spiritual. The lack of focusing on God's goodness is the major cause of stress sa ating buhay. Maraming mga negative consequences ang nangyayari pag nakalimutan natin ang Diyos ay mabuti. Ay siyempre, mawawalan ka na ng lakas ng loob magtiwala. Kanya nga, sabi ko, para maging matibay, malakas, matatag, ang pagtiwala sa Diyos na siya ang provider, yung talagang hindi ka magdadoubt na God will provide, huwag mong kakalimutan, ang Diyos mabuti, hindi nagbabago. Okay? Kasi pagka blur sa iyong puso't isip na si Lord ay Jehovah Jireh, naku, delikado yan sa ating lakad buhay Kristiyano. What happens when I forget God's goodness? Dalawang bagay, marami yan, pero una, titigil kang humingi sa Panginoon Diyos. Yan ang malaking problema na nangyayari sa atin sa oras na mawala na sa ating puso't isip na ang Diyos ay mabuti all the time. Ulitin natin, sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay mabuti all the time. Kasi when you forget how good God is and how eager God is to help us, yan, dyan magsisimula, magdidepende ka na sa iyong sariling kalakasan. Wala na yung pinagtitiwalaan mo eh. Ay, gustong-gusto pa naman ni Lord na tulungan tayo. Amen? Gustong-gusto ni Lord, naghihintay siya na atin siyang lalapitan. Sa katunayan, 20 times sa Bible, lalo na sa New Testament, na talagang inuutusan tayong humingi sa Kanya. Ask, and it shall be given. Seek, and ye shall find. Knock, and the door will be open. Pwede bang palakpak tayo kay Lord dyan? Also, sinabi ng banal na kasulatan, Kanya daw tayo wala kasi hindi tayo humihingi.
Ulit-ulit sa Bible, gustong-gusto ng Panginoon Diyos, tatawag tayo sa Kanya, hihingi tayo sa Kanya, mananalangin tayo sa Kanya ng ating mga pangangailangan. Tandaan po natin na ang Lord, yung mga request natin kay Lord, hindi yan mahirap gawin. Amen? Nothing's too hard for God. Every request, mga minamahal, is a small in His power. Napakalit lang na bagay yan kay Lord. Kanya pagka sinabi niyang ask, talagang gusto na Lord maranasan natin yon. Pero sabi ko nga, the moment na mawala ang focus sa goodness ng God, hindi ka natatawag sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, ingatan natin ang goodness ng Diyos. Sige po. Talagang binubura na Satan yan sa ating buhay. When you forget God's goodness, mga minamahal, simula na yan, natatama rin ka ng mag-pray. Yun. Okay? Hindi ka nahihingi sa Panginoon Diyos for anything. Hindi ka na magiging specific. Yun bang, Lord, kailangan ko na ng pambayad ng aming bills. Marami na kaming nakapilang bills na babayaran. Hindi ka nalalapit at tatawag sa Kanya, Lord, kailangan kita ngayon. Meron akong conflict na kailangan ko magkaroon ng solution. Hindi ka na tatawag at lalapit at hihingi ng tulong sa Kanya. Kasi nakalimutan mo na ang Diyos ay mabuti. At kailanman hindi siya nagbabago. And that's what happens, mga minamahal, when you forget the goodness of God. Kanya nakakatakot po na mabura at mapabayaan natin sa ating puso't isip ang kabutihan ng Diyos sapagkat ang kabutihan niya always, yan ang sabi, ang Diyos always mabuti. Okay? Minsan papalakpakan natin si Lord. Pangalawa, pag tayo'y mabilis makakalimot sa Kanyang kabutihan, ay nagiging negatibo tayo sa ating kinabukasan. When you forget how good really is, you become pessimistic about the future. Kasi, nalulus mo yung hope sapagkat ang goodness ng God ay nakabase sa pag-asa sa Kanya. So kung wala na yung goodness, nawawala din yung pag-asa, yung hope. Si David ay nagsabi na wag mawawalay sa kanya ang kabutihan ng Diyos sapagkat mawawala ang kanyang pag-asa. Sabi sa Psalm 27:13 and 14, I would have despaired had I not believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? Di ba ang gandang statement yan? Mawawalan siya ng pag-asa. Kung di niya makikita ang kabutihan ng Panginoon, I would have been desperate. I would have been total despair. Unless makita ko ang goodness ng Panginoon. Praise God kasi dun sa susunod na verse ay talagang hindi niya hinayaang mabura ang goodness ng Diyos sa kanyang buhay. Kanya ang sabi niya sa verse 14, wait for and confidently expect the Lord, be strong and let your heart take courage. Yes, wait for and confidently expect the Lord. Palakpakan natin si Lord. Yun ang nagtitiwala. Yun ang umaasa. Hindi hinahayaang mawala ang kabutihan ng Diyos sa kanyang puso't buhay, kung kaya't kahit nakapanalangin at wala pa, sabi niya, maghihintay lang ako sa Panginoon. Wow, ganyan din po ba ang ating mga buhay? O nagmamadali tayo kaagad sa mga hinihingi natin sa Kanya? Kung tutusin, buksan lang po natin mga minamahal ang ating mga mata sa araw-araw. Kahit pa anong nangyayari sa ating buhay,
ay meron at meron tayong makikitang kabutihan ng Panginoon. Amen ba? Sabi ni Matthew Henry, isang mahusay na komentarista ng Biblia, Matthew Henry, kwento niya, isang araw na hold up siya. Na-hold up siya. Di kinukwento niya sa kanyang kaibigan, na-hold up ako. Ang kasunod niyang salita, God is good. Sabi nung kasama niya, na-hold up ka na, God is good pa ang sabi mo. Alam niyo yung kasunod na sabi niya, kasi pera lang ang kinuha sa akin, hindi ang buhay ko. Marami man tayong nakikitang sabihin mo ng negatibo, hindi mo gusto, tawag ng sanglibutan, malas. Ay kung bubuksan lamang natin ang ating mga mata, mga minamahal, meron at meron tayong makikita pa rin na kabutihan ng Panginoon. Amen ba? Maging ugali natin yan. Buksan palagi ang kanyang focus. Focus on God's goodness. Natatrap tayo ng ginagawa ni Satan na kalalaking wall ng mga problema. Kalalaki, giant na mga pagsubok sa buhay na hindi natin matanggap at nabubura at hindi natin nakikita sa likod nito, ang laki-laki, ang Diyos ay mabuti. I remember isang Bible study dyan sa Moraita. Pag-uwi ko, nakasakay ako sa jeep sa harapan at ang sinakyan ko ay Santa Mesa sapagkat ang aking uwian ay sa Mandaluyong. Pagdating dyan sa Santa Mesa, traffic, biglang, dahil nasa harap ako nakaupo, biglang may sumuntok sa ilong ko. Talagang bumaloktot yung ilong kong gano'n. Dugo yung barong ko. Talagang napakasakit. Pag uwi ko, doon sa aking mga pinsan, doon ako umuwi. Ano nangyari sa iyo? Alala ko yung, sabi ko ang Diyos po ay mabuti. Nasuntok po ako pero ang Diyos ay mabuti. Hindi ho ako sinaksak o binarel, sinuntok lang. Kung uugaliin natin, mga minamahal, tignan sa kahit anong anggulo, yan ang kulang na sa atin, ang bigyang pansin, ang kabutihan ng Diyos, magugulat kayo. Kahit ba sabihin mo na ang binibilang mo na lang sa bangko ay napakaliit na lamang, pero kung ang titignan mo yung kabutihan ng Diyos, hindi ka mangangamba. Amen? Diba? That's true. Buksan ang ating mga mata. Ang pangalawa na nais kong tignan natin, mga minamahal, never forget, para na sa gayon tumibay ang pagtitiwala na ang Diyos ay magpo-provide. Hindi lamang wag kalimutan na ang Diyos ay mabuti palagi. Never forget, number 2, never forget that God knows our needs because He cares. Sabi mo yan sa iyong katabi, alam ni Lord ang iyong pangangailangan. Ay, wag nating kalimutan yan. Huwag natin kalimutan niya. Our trust in God's provision, tandaan natin, ay hindi nakabase sa wishful thinking, kundi sa unchanging character at unfailing love at promises ng ating Panginoon. Minsan papalakpakan natin si Lord yan. Tingnan ninyo paano tayo minamahal at kinakalinga at talagang gustong tulungan. Una sa lahat, ipinakilala ang Panginoon Diyos bilang ating shepherd. Di ba? One of the most comforting image in the scripture kung sino ang Diyos. Isang pastor. At yan ay sinabi sa Psalm 23, di ba? Sabi ni David, pwede ba lahat tayo sabay-sabay nating namnamin ang pagbasa nito? Ready, go. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Ang linaw ng mensahe na may pangako ang Diyos ng sufficiency. I lack nothing. Akong bahala sa iyo. Sabihin mo sa iyo katabi, bahala si Lord.
sa culture, mga minamahal, lalo sa Israel, na nakadepende sa agriculture at livestock, kung kaya't maraming mga tupa na kung saan marami ding mga shepherd. Ang good shepherd, mga minamahal, walang ginagawa yan kundi i-provide, protektahan, gabayan, ingatan, siguruhin na mapagpapastulan ng mga tupa, bigyan ng tubig, bigyan ng pag-iingat, bigyan ng pagkain. If the Lord, mga minamahal, is truly our shepherd, then we can rest sa kanyang assurance ng pangako na ipoprovide niya ang ating pangangailangan. Sapagkat siya ang ating pastor, hindi ako mangangailangan. Woo-hoo! Ay, of course, hindi nangangahulugan na hindi na tayo haharap ng pagsubok, ng mga challenges. Yes, minsan wala. As I've said, hindi nangangahulugang wala, ay ibig sabihin wala ng goodness ng Diyos. Buksan lang natin ang ating mga mata, may kabutihan ng Diyos tayong makikita. Amen? Bayaan natin na tumatak yan sa ating mga puso't isip, lalo ngayon talagang ang bansa natin ay hindi mo alam kung saan patungo. Ha? Kanya naapektuhan ang mga investor dahil sa nangyayari sa politika. Naapektuhan ng businesses. Ay, nito lang na nangyaring traffic, ang dami na abala. Di ba? Naapektuhan kahit ang napakasimpleng tahanan, nagkakaroon ng kahirapan. Sabi ko nga sa inyo, nagulat ako kahit mga churches nakakadanas ng kahirapan sa mga panahong ito. But praise God, meron tayong shepherd ng ating buhay. Ha? Napakasarap niyan. Huwag nating kakalimutan yan. Pangalawa, na matandaan natin, ang Diyos ay ang ating supplier ng ating mga pangangailangan. Ibig sabihin lamang, may pangako siya ng abundance. Handa siya magbuhos ng pagpapala. Sabi ni Apostol Pablo, lalo na sa church sa Philippians, in-encourage niya ang mga brethren. Sabi niya, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. This verse, mga minamahal, ay madalas na kino-quote. It reminds us that God's provision is not limited sa mga sirkumstansya. Lalo na't hindi sa world economy o sa mga bangko na pinanggagalingan ng pera, kundi sa riches of His glory in Christ Jesus. Amen! Pagka nakakaranas tayo ng economic hardship, tandaan natin, ang source natin ay ang Panginoong Hesukristo na handang magbuhos ng pagpapala. Sabi mo sa iyong katabihan, pagpapalain ka ni Lord. He is able, mga minamahal, to provide in ways we cannot imagine. Sabi nga ng Jeremiah, di ba? Siya'y gagawa ng mga dakilang bagay na magugulat ka, masusurpresa ka. Ang sarap ng Diyos na pinaglilingkuran natin, nang susurpresa. Ito lang, di namin naasahan ng Friday. Bigla may nag-message sa amin. Yun lang ang word namin. Ang galing ni Lord. Ang galing ni Lord. No? Napakaganda pa ng kanyang timing. And then, of course, letter C, sulat ninyo, contentment in Christ. Ha? Napakasarap na wag nating makalimutan na ang lahat ng ginagawa ng Panginoon ay hindi kayang pantayan ng bagay na inaalok ng sanglibutan. Sapagat yung ibinibigay ng Diyos sa atin, may taglay na nagbibigay kasiyahan sa ating puso na napapanatag tayo, anuman yan. Amen? Diba? Sabi ng 1 Timothy 6 hanggang 8, but godliness with contentment is
great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing of it. See that? But, if we have food and clothing, ano sabi? We will be content with that. Pwede ba minsan papalakpakan natin si Lord? It is about finding our true satisfaction at security sa ating Panginoong Hesukristo. Kesa sa mga material na bagay na inaalok ng sanglibutan, hindi naman magbibigay ng tuloy-tuloy na kasiyahan. Ang inaalok ng ating Panginoon ay tunay na may daladala pang kapayapaan. Third and last, mga minamahal na wag nating kakalimutan para maging matibay, mas matatag, ang pagtitiwala na ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ng ating pangailangan. Hindi lamang yung wag kalimutan na siya yung ating Panginoon na napakabuti na hindi nagbabago. Ito ang pangatlo, sulat nyo, never forget to worship God. One way to understand God's goodness, mga minamahal, na tinuturo ng Biblia is actually hindi lamang yung magbasa ka ng Bible, hindi lamang yung makinig ka sa mga preachings, kundi yung magsamba, yung pagsamba, mag-worship ka sa Kanya, sa tuwi-tuwi na personal worship na pwede mong gawin sa iyong devotion. Kahit nga nagdadrive, pwede kang mag-worship sa Lord. Amen? Ha? Habang may pagkakataon, worship na worship. Public worship, ito, yung ginagawa natin na ito. Dito, mga minamahal, pakinggan ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos pag ating ginagawa. Psalm 34 at verse 9. Pwede bang sabay-sabay po natin basahin yan? Ready? Sa The Message Translation. Ready? Go! Worship God if you want the best. Worship opens doors to all His goodness. Woo! Ganda ng verse na yan. The Message Translation. You want the best sa buhay? Sambahin ang ating Panginoon. Huwag kalimutan sambahin ang ating Panginoon. Worship God if you want the best, mga minamahal. Because worship opens the doors of God's goodness. The way you experience yung goodness ng Lord is actually through worship. So worship opens the goodness ng Panginoon sa ating buhay. Di ba ninyo pupunan na pag sumasamba ang pagpapala ng presensya ng Diyos, parang ayaw mo nang bitiwan. Hindi nyo ba napupuna sa pagsamba sa Panginoon? Saka bumubuhos yung lakas na nanggagaling sa Kanya na hinang-hina ka, paglabas mo may taglay ka na namang lakas para ka na-recharge. Hindi niyo ba napupuna na sa inyong pagsamba ay bumubuhos ang maraming biyaya ng Panginoon na nagagawa mo kahit yung hindi mo kayang gawin, kaya mo nang gawin dahil sa mayamang biyaya ng Diyos na iyong naranasan. Higit pa yung ating pangangailangan. Sa iyong pagsamba ay nakikita ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Pagtiwalaan ang ating Diyos na nagpo-provide. Tayo na tayong lahat. Ilayan ko ang worship leader natin na awitin po ang awit na ito. And then, sing it prayerfully.
Let's pray. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Marahil kanya itong mensahe mo kasi kitang-kita mo yung dinadaanan ng iyong mga anak sa mga oras na ito. Marahil may talagang paghihigpit sinturon sa mga gastusin. Marahil meron din mga pag-aalala na. O marahil meron ng talagang kagipitan, may pressure. But thank you Jesus, kasi pinapakita mo lang sa amin na alam mo ang aming kalagayan. Kasi ikaw yung aming pastol. Ng tanging layunin ng isang pastol ay ang i-provide ang kailangan ng tupa. Salamat. Ayaw naming limutin, Lord, ng iyong kabutihan kasi nakakatakot na mawala ito sa amin. Nawawalan na kami ng tiwala sa iyo. Kaya mong sa tuwi-tuwi na ay palagi naming ipopokus ang aming puso't isip. Bubuksan namin aming mga mata para tignan sa aming paligid ang lahat ng iyong kabutihang ginagawa sa amin. Nang sa gayong kami makakapuri, kami patuloy na sasamba, sapagat sa oras ng pagsamba ay doon nararanasan ang iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Thank you sa iyong precious word. Sa pagkakataong ito'y bubukas ko ang panyaya, marahil meron kayong gustong ilapit sa Panginoon. Hindi ko po alam kung ano yan. Ay bayaan natin ang pagkakataong ito, pagkatiwala natin ang lahat sa ating Panginoon. Gusto niyang sambahin, halika kayo. Just come, pray, worship Him. Pagtiwala natin siya, tumawag tayo sa Kanya. As we sing once again, sa inyong gustong lumapit, halika kayo, sama-sama tayo. Muwi tayong mapayapat, masaya, at masabi natin nakatagpo natin ng Panginoon sapagkat ang salita niya naging maliwanag sa atin sa oras na ito. Okay? Just come and then pray. My soul is yes. Amen. Sige po. Here in your presence. Yes. Pray lang po. Kayo lumapit. Pray lang. Yes. No greater blessing, O God, than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord. Minsan pa, awitin natin. Halika kayo, lapit lang, kausapin lang natin at lapitan ng Panginoon. Yes. I'm so refreshed. Hindi na po tayo kakanta, pero pakinggan na lang natin ang tugtugin at patuloy nyo lang kausapin ang Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita at sa pagkakataong binibigay mo sa amin para lubusang kang pagtiwalaang Diyos na handang mag-provide sa aming pangangailangan sa kabila ng dinaranas ng bansang ito, ng kahirapan ng buhay, ng mga pressures, mga pagtaas ng bilihin, mga pag-adjust sa mga budget, ay inaalis mo sa amin ang pag-aalala, sapagat ang salita mo ay nagpapatibay ng aming puso't isip na ika'y mabuti palagi. Kailanman di nagbabagong iyong kabutihan, O Diyos. Buksan lang namin ang aming mga matay, marami na kaming makikitang kabutihan mo sa aming buhay. Salamat, salamat. Sinasamba ka namin. We worship you, Lord. Tanggapin mo yung mga handog na buhay na ito, iba't ibang tinig, iba't ibang mga laman ng pananalangin, pero may iisang puso ang pagtiwalaan ka. Payapain mo na kami, Lord. Takapin mo ang iyong mga anak. Bigay mo na yung peace, yung joy, yung love mo, Lord. Buhos mo. Salamat. I love you, Lord. We love you, Lord. Salamat po. In Jesus' name. Amen.